Sino ang galit na galit sa Congress? Sara Duterte. Yung mga Duterte. Kaya napapaisip tuloy ang mga taong bayan. Ano ba, Mayor Magalong? Dahil ba sa ikaw ay maka-Duterte? Dahil ba sa yung pagsuporta sa mga Duterte? Kina Bongo? DDS ka ba? Kaya ba ganyan ang galit mo sa Kongreso? Or meron bang kumukumpas sa'yo na isang Duterte na banatan mo ang Kongreso? Yun tuloy ang naisip ngayon ng taong bayan na meron sa kanyang kumukumpas na malaking politiko na banatan, no? Banatan ang Kongreso. Kasi magtataka ka eh. Oh. Kung talagang totoo yung sinasabi niya, guys, ang tagal na niyang nagpuputak-putak eh. Puro media mileage lang, puro pa interview. Ang tagal-tagal na niyan. Kung totoo yan, ilabas mo ang pangalan, ilabas mo ang mga dokumento para malaman ng taong bayan at para maimbestigahan na rin yan. Di ba? Ilabas mo. Yun ang hamon sa'yo ng House of the Representative. Ilabas mo ang pangalan, ang mga dokumento, ang mga facts. Ilabas mo. Nang sa ganon ay talagang malaman na totoo yung sinasabi mo. Hindi yung puro chismis. Hindi yung puro media mileage. Hindi yung puro papugi effect na parang sinasabi mo na, ay ako magaling ako kasi anti-corruption czar ako, no? Ako ay ayoko ng corrupt. Oh. Pero ito ang issue sa iyong siyudad, Cannon Road at ang rock netting. Hindi sa panahon ni PBBM, sa panahon ni Duterte nangyari. Yang proyekto na yan, no? Rock netting sa Cannon Road na useless. Sinasabi nga ng Pangulong Marcos ngayon, useless daw. So nangyari yan panahon ni Duterte. Oh, mayor ka na ng Baguio, di ba? Ano pa? Ang proyektong rock netting sa Cannon Road ay sa Duterte era project under DPWH. Bakit ngayon mo lang ito binanatan, Mayor Magalong? Hindi mo ba ito alam noon pa or convenient timing lang para magmukhang anti-corruption crusader ka ngayon, no? So, ito ang tanong, kung talagang ayaw mo lang palpak na proyekto, bakit hindi ka nagsalita noong panahon ni Duterte? Panahon nito ni Duterte, bakit hindi ka nagsalita? Bakit ngayon sa panahon ni PBBM, ayan ang ingay-ingay mo? Dahil ba sa ikaw ay maka-Duterte, kaya hindi ka nagsasalita? O baka naman takot ka dahil during the time of Duterte, ang mga kritiko ng administrasyon ay chinuchugi at pinapatahimik. At ngayon, baka naman ngayon ka lang nagkakalakas ng loob para i-expose ito dahil alam mo na ang gobyerno ng Pangulong Marcos ay demokrasya at binibigyan ng kalayaan na mag-criticize ang lahat ng mga gustong mag-criticize. At baka kaya ngayon mo lang yan sinasabi dahil alam mo na ang gobyerno ng Pangulong Marcos ay lumalaban sa mga korupsyon. Diba? Kasi eto mga kaibigan, noon pa to eh. Oh. Matagal nang delikado ang Cannon Road. Nagilian Road. Luma ng issue ito pero ngayon ka lang naging concern. Regular ang landslide dyan. Soil erosion, regular din, no? Kapag may mga bagyo, bumabaha, no? At road instability sa Cordillera roads. These are decades-old structural problem. Bilang mayor ng Baguio City since 2019, imposible na hindi mo ito alam. So bakit ngayon ka lang nag-iingay sa issue? Nakikisabay ka ba kay PBBM? Meron ka bang ambisyon pagdating ng 2028? Kaya ngayon ay nakikisabay ka sa Pangulo natin sa pagtuligsa sa mga korupsyon at pinapabango mo ang iyong imahe na parang gusto mong sabihin sa mga tao na andito ako ay lumalaban sa korupsyon, ayoko ng korupsyon, malinis akong mayor. So pagdating ng 2028, kapag
kung tumakbo Vice Presidente, boto niyo ako. So parang nakakapag-isip ang mga Pilipino na ganyan ang tumatakbo sa iyong isipan, di ba? Oh. So, mayors for good governance, puro branding, walang substance, no? Binansagan niya, no, mga kaibigan, ng mayors for good governance ang kanyang initiative dito, no? Pero hanggang ngayon, wala pa siyang nilalabas na listahan. So yan po ang problema. Wala pa siyang nilalabas na listahan ng LGU officials na umano'y sangkot sa korupsyon. Puro press con, puro quotes, pero walang case files. Walang pangalan, walang konkretong aksyon. Kung may data ka, ilabas mo. Kung wala, baka show nga lang ang lahat ng mga ginagawa mo. So, wag pong tumulad, no? Wag pong tumulad kay VP Sara Duterte na mahilig mambintang pero wala namang ebidensya na nilalabas. Kasi pagdating ng araw, no, babalik sa lahat 'yan. Yung mga tinuro mo, oh, yung apat mong kamay nakaturo sa'yo, isa lang nakaturo dun sa ano, sa tinuturo mo, lahat na sa'yo na. So, ang mangyayari mababaliktad 'yan. Kasi hindi ka naman malinis. Ang dami mong problema sa Baguio. So, tama lang ang sinasabi, no, ni Abante. Ang dami mong problema sa Baguio. Pero ang House of the Representative ang binabanatan mo. Bakit hindi mo muna ayusin ang mga problema mo sa Baguio? Pag maayos na, may credibility ka na pumuna. Saka ka ngayon pumuna sa Congress. Saka mo ngayon banatan yung ibang politiko kapag may credibility ka na bumanat sa ibang politiko. Kasi kapag meron ka pang problema, mayroong mga katiwalian ng mga aligasyon sa iyong syudad, wala kang karapatan na manuligsa ng ibang politiko kasi yung bakuran mo nga hindi mo kayang linisin, 'di ba? Ayun yung sinasabi na, "Uy, puna ka ng puna sa dumi ng mga bakuran ng iba, pero yung bakuran mo nangangalingasaw, yung mga basura tambak." So bago mo linisin ang bakuran ng iba, pakilinis mo muna yung bakuran mo. Gano'n lang 'yun. Walang iba, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Oh, ito pa. Bakit tahimik ka, Mayor Magalong? Bakit tahimik ka sa mga korupsyon noong panahon ni Duterte? Marami ng aligasyon ng korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, magmula sa Parmali hanggang sa mga questionable infra deals sa DPWH hanggang sa mga anak, pero bakit hindi mo binabanatan ang mga ito? Selective accountability ba ang estilo mo, Mayor Magalong? Ito mga kaibigan Kasi sabi ko nga kung babanat ka, babanatan mo lahat. Kung i-expose mo ang korupsyon nito, expose mo na lahat. Bakit ang nangyayari, ni-expose mo yung korupsyon ng iba, pero yung korupsyon mo, itinatago mo at ayaw mong i-expose. Ano yan? Parang katulad kay Vice Presidente, Sara Duterte. Ilabas daw yung mga mag-lifestyle check daw. Ilabas daw yung mga deep dive pa gusto niya. Pero siya, iniimbestigahan impeachment. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa Korte Suprema 2 beses. Pinapadeklara na unconstitutional ang impeachment para lang hindi matuloy ang trial. Tapos nambudol pa nung dineklaran ng Korte Suprema na unconstitutional. Lumabas sa TV, sabi niya, lumabas sa social media, nagpa-interview, sabi niya, nanghihinayang lang ako kasi gusto ko sana ng bloodbath, pero paano yan, hindi na matutuloy ang bloodbath kasi nadeklara na unconstitutional. My God! Sino ba ang nagpadeklara na unconstitutional? Di ba ikaw? Pumunta ka sa Korte Suprema 2 beses para ipadeklara na unconstitutional. Pagkatapos sasabihin mo nanghihinayang ka dahil hindi matutuloy ang bloodbath?
My God, sinungaling mo naman. Pagkatapos nung ang Kongreso naman ay hain ng motion for reconsideration para i-reconsider ng Korte Suprema yung kanilang in-issue na unconstitutional daw. Ang ginawa mo naman ay umapila ka na naman sa Korte Suprema para ipabasura ang motion for reconsideration. My God! Ano ba talaga? Akala ko ba nanghihinayang ka dahil gusto mo ng bloodbath? Hindi na matutuloy. Pagkatapos ngayon na merong motion for reconsideration, pinapabasura mo na naman? My God! Anong klase ka, Sara Duterte? Sinungaling ka talaga. Napakalaki mong sinungaling. Tumataba ka sa kasinungalingan. Di ba? Tingnan mo nga itsura mo, tumataba ka sa kasinungalingan mo. Pumapangit ka pa dahil sa pagsisinungaling. Tingnan mong itsura mo. Oh, ang pangit-pangit mo na sa kakapagsisinungaling mo. Magsasabi ka ba sa ibang tao na pangit? Gandang-ganda ka sa sarili mo? Ay, tumingin ka sa salamin. Ha? Retokada ka. Pumapangit ka na lalo dahil sa iyong pagsisinungaling. Kung totoo lang, kung hindi lang sana fiction, no, yung Pinocchio, kung totoo lang sana na humahaba ang ilong kapag nagsisinungaling, baka yung ilong mo ngayon nandoon na, oh? Nandoon na. Nasa Amerika na. Dahil sa sobrang kasinungalingan na pinaggagawa mo. Di ba? Oh. So, ito Mayor Magalong, kung talagang seryoso ka sa good governance, ipakita mo ang resibo. Huwag puro script. Stop the drama. Show us the data. Yan ang paghahamon sa iyo ng taong bayan. Show up, no? Show us the data. This is not about discrediting transparency. This is about calling out hypocrisy, no? So Mayor Magalong, if you really want to stand on the side of the truth, pangalanan mo, sino-sino yan? Pangalawa, magpresenta ka ng data. Pangatlo, maging consistent ka, no? Kahit ang iyong mga kaibigan, kamag-anak pa ang maapektuhan dito, ilabas mo. Huwag kang maging selective, di ba? So mga kaibigan, no? Baguio, flag over 4.43 billion savings, no? Ang LGU, sabi nga po ni Vico Soto, ang LGU ay hindi po dapat inilalagak ang pondo sa savings. Hindi po dapat pinapatulog ang pera sa savings. Dapat ito ay ginagamit mismo sa syudad para sa kapakanan ng taong bayan. Pero anong ginawa? Mayor Magalong, 4.43 billion savings. Habang napakaraming mga tao sa Baguio na nangailangan ng tulong. Yun nga lang mga daan doon na mga nagkakaroon ng mga rock erosion, mga hindi naaayos. My God, 4.43 billion. Bakit hindi mo nalang inayos yung mga problema dyan sa syudad mo? Pagkatapos ngayon ay magtuturo ka sa mga kongresista. My God, no? Mayor Magalong, wake up. Ayusin mo muna ang iyong bakuran. Kapag maayos na ang bakuran mo, bago ka magturo sa ibang bakuran. Kasi kung ngayon, nakikita ko wala kang credibility dahil sarili mong bakuran, hindi mo nga maayos. Aayusin mo pa yung bakuran ng iba? My God, no? So, isip-isip pag may time. Ano pa? COA flags Baguio over use of funds intended for DPWH project. So yan isa pa to. Written na to, sinulat sa Politico, no? So, pwede nyo i-google. Ano pa? COA calls out Baguio LGU over COVID-19 spending. Yan Fieldstar.com naman yan. Ano pa? Yan. So, ito nga, yung tungkol sa rock shed, no? Sa Cannon Road rock shed calls it economic sabotage. So ito, alam na to ni Mayor Magalong in the time of Duterte, no? Pero bakit hindi niya ito binanatan? Bakit hindi niya ito in-expose? Bakit ngayon lang? Diba? So, ano pa?
Yung 51 billion Mayor ni Baste, ni Congressman Pulong Duterte, 51 billion budget. Sa Davao City, first district only. Bakit hindi ito binanatan ni Mayor Magalong? Mayor na siya noon sa panahon ni Duterte, no? So, ito pa, Rodrigo Duterte, OCCRP. Si Rodrigo Duterte ang nanalo, the most corrupt person of interest, no? The most corrupt person in 2017. Ito, bakit hindi ito binanatan ni Mayor Magalong? Bakit nanahimik siya dito? Ano pa? Corruption scandals under Duterte. From whip to helplessness. Inquirer naman to, no? Inquirer News. Ano pa? Fourth graft case filed versus 3 Baguio officials. Ito, ano yan? Mayor Magalong, nakakaharap ka pala sa graft cases, no? Ano pa? Second graft case filed by versus Magalong. Ito, meron pa. Graft case din na inihain sa'yo. Ang dami mong ano eh. Ang dami mong, kumbaga, ang dami mong dapat kaharapin. Ito muna ang pagtuunan mo ng pansin. Huwag ka munang mambembang sa ibang mga politiko, sa ibang mga tao sa politika. Ayusin mo muna ang bakuran mo. Di ba? Yun ang totoo. Ayusin mo ang iyong bakuran. Kasi sa ngayon, wala kang credibility na magpuna sa iba. Kasi, ayun eh, kitang-kita eh. Meron ka din eh. Meron ka rin korupsyon eh. Di ba? Yan. So, yan mga kaibigan kitang-kita yan. Dali, may balita dito. Ano balita to? Yan Yan itong balita. Pagpusok ang ulan, makabilang kayo na natin ngayon ang pagbaha sa kadalanan sa downtown Davao. Sa datos gikan sa Davao City RMO nga gipresenta sa City Engineer's Office ato sa sesyon sa Davao City County 265 areas ang kanunay nga makabilang sa flooding. Ako ang suggestion ko ngayon. Grabe. Niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pontong nakuha ni Congressman Pulo? Nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father. Magkano po yung nakuha? I-reveal yan kung magkano. Kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pontong yan. Tama. Paano ginamit yan? Correct. Ilang bilyon ang napot sa pagkuto? 52 billion. Bakit? Malaki pa ang baha at abang. Correct. Kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stand to, patalayan niya. Kung talagang PR stand to. Tama. May katotohanan na sinasabi. So, if the idea there is bakit nagbabaha within Davao City, you mentioned the districts already, at malaki yung pondo na naibigay, ano po yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well, or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, ghosted projects or substandard projects? And like what Congressman Benny had stated, si Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is third term. Correct. So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects have actually been placed into his district, and have these projects actually been very successful. Tumpak. Diba? Bumabaha sa Davao City. Napakaraming lugar sa Davao City bumabaha. May 51 billion si Pulong Duterte. Saan niya nilagay ang 51 billion? Ang sabi nga ni Tito Soto, hindi niya ma-absorb sa kanyang isipan. Paano nangyari? Napakalaki ng 52 billion. Isang distrito lang ang nakakuha ng 52 billion. Ang budget daw ni Pulong na 52 billion ay parang budget na ng 3 ahensya ng gobyerno. Ganon kalala ang ginawa sa panahon ni Duterte na ang anak niya ay binusog niya sa 52 billion habang ang mga Pilipino ay nangangamatay sa COVID-19. Grabe, di ba mga kaibigan? Grabeng pagnanakaw. Grabe mga kaibigan. Saan napunta ang 52 billion? Kailangan itong malaman, kailangan itong imbestigahan. Saan dinala ang 52 billion? Bakit bumabaha ang Davao City? Diba?
So, imbestigahan 'yan mga kaibigan 'no, dapat talaga 'yang imbestigahan 'no, 'yan. So, kung tutuusin dapat hindi bumabaha ang Davao City mga kaibigan 'no, hindi 'yan dapat bumabaha ng ganyan kung may 52 billion. Kahit nga lang na ganyang baha, eh, dapat hindi, eh, kasi 52 billion grabe mga kaibigan, sobrang laki nun. Biruin mo, budget na 'yan ng 3 ahensya ng gobyerno, my God! Sandali tingnan natin yung ano, tingnan natin yung, ah, budget na ano, dali, eto tingnan ko lang yung ano, yung sa budget, national budget, so eto DBM, Department of Budget and Management, 'yan. The President's Budget Message, 'yan. So tingnan natin yung pag-atado ng budget, tingnan natin. Para ma-picture niyo kung gaano kalaki ang budget ni Pulong Duterte 'no, okey. Grabe 'di ba? So, sa mga budget, Budget 101, 'yan. So, eto mga kaibigan ano 'to, 2026 budget 'to, 2026 budget. So, sa panahon ni Duterte, ah, ang budget noon ay nasa ano na, nasa five five point something trillion 'no, ang budget nun sa panahon ni Duterte, 5 point something trillion. So, tignan natin, yung sa mga budget dito, okey. So, yung mga budget ng gobyerno. So, eto, ito yung pinakamababang budget 'no sa 2026, labor and employment, DOLE, 52 billion. My God! Ngayon 'to, 2026, sa 2026 budget ito 'no, 2026 budget. So yung 50, ah, 55 billion pala, 55.2 billion pala 'to, labor and employment 'no, 'yan. So 55.2 billion. So parang ano, parang budget din ni Pulong Duterte 'no? Sandali, so titingnan natin yung ano, ah, budget, ah, hmm, okey. So tingnan natin, So, 'yan tingnan natin yung budget, okey. Ay grabe kita mo mga kaibigan, eto, eto, okey, mhm. Nasaan yung mga budget? Nasaan yung mga budget? Sandali.
Wala dito. Bakit wala dito? Hindi siya transparent. Guys, oh, sa panahon ni Duterte hindi transparent ang budget, 'no? Sandali, tingnan pa natin. Tingnan natin. Okay. Dito tayo sa 'yan, okey. Ito. 'Yan, okey guys, 'no? So, tingnan niyo ha, ito 2022 ha, 2020, 'yan. Si Duterte pa dito Duterte ang, pangulo ng Pilipinas, 'yan. So, si Pulong Duterte meron siyang 52 billion. Una first district only. Take note, first district only, 52 billion ni Pulong Duterte. First district only. Napakaliit niyan mga kaibigan, first district lang. 52 billion Pulong Duterte. So, eto po yung sinasabi ni Enrile, ni ni Tito Sotto 'no, na yung eto daw, budget ni Pulong Duterte ay parang budget na daw ng ahensya ng gobyerno. So, tingnan natin guys magkano ba ang budget ng Department of Environment and Natural Resources? So, ang budget po ng Department of Environment and Natural Resources ay tumataginting na 22.9 billion only. So, mas malaki pa ang budget ni Pulong Duterte sa First District of Davao. My God! Isang distrito lang nakakuha ng 52 billion. Samantalang ang budget ng Department of Environment and Natural Resources for 1 year ay 22.9 billion lang. Okay. Judiciary. Ito naman, judiciary magkano ang budget ng judiciary noong 2020? 39.5 billion only. My God! Mas malaki pa rin ang budget ni Pulong Duterte. Ha? Grabe mga kaibigan, no? Napaka-corrupt talaga. Sobrang korupsyon. Grabe mga kaibigan, no? Okay. Grabe. Eto, tingnan natin grabe mas pa rin ang Department of Agriculture budget 49.7 billion. Samantalang 52 billion ang budget ni Pulong Duterte. First district lang ng Davao City. Grabe, 'di ba? Grabe. Grabe, 'no? Grabe talaga mga kaibigan ang korupsyon. Kaya sabi ni Tito Sotto, hindi daw niya ma-absorb paanong ang first district lang daw ng Davao City nakakuha ng 52 billion, hindi daw niya ma-absorb kahit anong gawin niya. Kung titingnan mo sa 52 billion dapat yan napakayaman na ng Davao. Dapat wala ka ng makikitang squatter. Eh my God,
Ang squatter ng Davao City, napakarami. Tingnan nyo nga lang yung pinakita ko sa vlog. 4 kilometers, puro squatters. Isang area lang yan isang area lang yan. Eh marami pa. Marami pang squatters sa Davao City. Ang ginawa nila ng mga namamahala sa Davao, mga mayor, yan sina Baste, si Duterte, ang ginawa nila? Hinarangan nila ng napakalaking wall. Hindi kita yung mga squatters. My God, may napakataas na wall doon, mga kaibigan. Hindi kita na napakaraming squatters. 4 kilometers squatter area. Isang area lang yun Hindi pa pinakita yung ibang area sa Davao City na napakarami ding squatters. Sa 52 billion ni Pulong Duterte, dapat ang yaman-yaman na ng Davao City. Dapat wala ka na makikitang squatter dyan. Dapat talagang na yan, super high-tech na yan. Pero bakit ang daming naghihirap? Super dami ng naghihirap sa Davao City. Napakahirap ng syudad na yan. Ang pinakita lang nila, mga kaibigan, yung pasad ng Davao na napakaganda, parang marangya, parang high-tech. But the reality, mga kaibigan, ang daming mahihirap, ang daming squatters. Alam niyo isang napakalaking ebidensya na ang daming mahihirap sa Davao City? Nung Pasko na namigay si Sara Duterte, ano yung binigay Sabi nung mga taga Davaoenyo na nagchika, 3 sardinas, 3 kilong bigas, tapos parang may isang corned beef, may 150 pesos. Yun daw ang binigay. Biruin ng mga kaibigan na, 3:00 pa lang daw, 4:00, nakapila na yung mga tao. Yung iba daw, parang doon na natulog, may kargang bata, may iba may mga senior. Ang haba ng pila, para lang sa 3 pirasong sardinas, 3 kilong bigas, isang corned beef, 150 pesos. Para lang doon, itataya mo yung sarili mo na nandoon ka na, may dalang bata, yung iba mga matatanda, pipila para lang doon. My God! Yan ang malaking ebidensya na ang daming naghihirap sa Davao City. Dahil kung hindi sila naghihirap, mga kaibigan, hindi nila pagtsatsagaan na pumila 2 araw, nandoon na nga daw yung iba. Yung iba doon na daw natulog. Ang haba ng pila. Para lang sa 150 pesos, sa 3 kilo ng bigas, sa 3 lata ng sardinas, isang corned beef. Para lang doon, itataya mo, pumila ka. My God! Sabi ko nga sa inyo, kung ako, babalik ko sa kanila, ibabato ko pa sa kanila yan. Inyo na yan, hindi ko kailangan yan. Dahil kaya kong bumili ng 3 kilong bigas, 3 latang sardinas, kaya kong bumili ng isang corned beef at may pera pa ako. Hindi ko kakailanganin yan. Pero ang taga Davao, nagtitiis sila, mga kaibigan. Nakita niyo naman siguro ang haba ng pila. Nagtitiis sila. Yan ay isang malaking ebidensya na majority of the Davaoenos are poor. Majority ng mga taga Davao ay mahihirap, mga poor. Kaya po sila nagtsatsaga sa pagpila. Pumila. Nagtsatsaga sila na pumila para lang sa kaunting barya na makukuha nila sa mga Duterte. Yan yun, mga kaibigan. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya talaga. Kaya anong ginagawa ng mga taga Davao? Pumupunta sa Maynila. May mga kasama nga akong vloggers taga Davao City. Ako taga Mindanao ako, pero hindi ako sa Davao. May mga kasama akong vloggers taga Davao City. Anong sabi ng kasama kong vloggers? Ay, Admin Rich, marami naman talagang dyan Hindi na yan sikreto, marami naman talagang squatter dyan. Tinatakpan nga tinatakpan daw, malaking parang wall para hindi makita ang squatters. Hindi nila tinatanggal ang squatters. Gustong-gusto nila ng squatters. Remember yung sinabi sa bibig ni Sara Duterte? Napakarami daw mga tao sa Mindanao. Napakarami